Pero nakakaon ako sinidaan na baga. Ito na po yung andito pala kami ngayon sa Barangay Santa Ana. Nanguha kami ng galyang or palawan kung tawagin dito sa lugar namin. Ano ba ang tawag nito sa inyong lugar? Paki-comment na lang po sa baba para alam ko din kung ano ang tawag nito sa inyong lugar. Ang nakasanayang luto na nga dito sa amin ito ay pinakro. Bali ang pinakro pala ay linalagyan ng gata. Haluan mo lang ito ng kaunting asin at saka asukal. Yun nga lang, kailangan mo itong lutuin ng matagal. Mas masarap kasi nito ang malambot na pagkakaluto. Mga bossing, for today's video, andito nga ako ngayon sa Barangay Santa Ana. Naghahanap kasi ako ng pwedeng pagkuhaan ng palawan or galyang kung tawagin dito. Sabi nga sa akin ni SK ninyo, meron daw sa kanila. Kaya pumunta kami kaagad ni Joshua rito para manguha ng palawan. May message ko nga kaagad si ninyo na sabi ko pupunta kami sa kanila. Mga bandang alas 4 nga ng hapon ay dinaanan ko si Joshua sa kanilang bahay para pumunta na kami sa Barangay Santa Ana. Tamang tama naman nga ang dating namin ni Joshua dito sa Barangay Santa Ana kasi tapos na ang duty ni ninyo sa barangay. Kaya nung dumating kami dito sa lugar nila, sinamahan kami kaagad ninyo para manguha na ng galyang or palawan kung tawagin dito. Ayun nga po mga bossing, andito na kami sa bahay nila ninyo. Pero bago yan, isa-shoutout ko muna ang mga taga-barangay Santa Ana. Lalong-lalo na ang mga barangay at ang mga SK official. Dito po kami ngayon sa lugar nila ninyo sa may barangay Santa Ana. Manguha kami ng palawan. Ito pala mga bossing ang kapaligiran nila ninyo dito sa likod bahay. Bali sa parting bakilid pala kami mangunguha ng palawan. Kasama ko si ninyo. Mangunguha kami ng palawan. Nagulang ba kasundang? Napaka-presko nga dito dahil maraming puno ang nakatanim dito sa kapaligiran nila. Sa parting bakilid nga raw or sa baba ay maraming tanim na palawan. Kaya mga bossing, samahan nyo kami ngayong araw para manguha ng palawan or galyang. Bay, makilabay! Labay lang ha. Makukay palawan. Bali maglalakad na nga kami papunta sa baba. Medyo matarik nga lang ang hagdanan nila papunta sa baba. Kaya syempre dapat dahan-dahan lang kami sa paglalakad papunta dito sa baba. Ang ganitong karanasan niya sa buhay ay talagang hindi makakalimutan. Minsan nga lang natin ito maranasan kaya dapat i-enjoy lang natin. Sa buong buhay ko nga ito nga yung first time ko sa pangunguha ng palawan or galyang. Pero hindi naman po first time na makatikim ako nito dahil nakakain na rin po ako nito mga busing dati pa. Yun nga lang ay hindi ko pa talaga nararanasan ang manguha nitong palawan or galyang. Kaya ngayong araw ay mai-experience na po natin itong mga busing. Kayo ba mga busing, naranasan nyo na rin bang manguha nitong palawan or galyang? At naranasan nyo na rin po bang makakain nito? At sa lugar po ninyo ay meron din po bang ganitong palawan or galyang? Kung meron din po sa inyo nito, saang lugar po kayo mga busing? Paki-comment naman po dito kung nasang lugar kayo at kung anong tawag nito sa inyo. Yan nga po, inuumpisa na ninyo ang pangunguha nitong galyang or palawan. Bali inaalis nga muna niya ang mga dahong nakapaligid dito. Sa pangunguha pala nito ay kailangan ng konting ingat kasi ang puno nito ay merong mga tinik. At nung maalis na nga ninyo ang mga dahong nakapaligid, tinusok-tusok muna niya sa paligid nitong puno itong gamit niyang panguha ng palawan or galyang. At nung maputol na nga yung mga ugat na nakapaligid dito sa may puno ng galyang, uugain niya itong puno para tuluyan ng maputol ang mga ugat na nakapalibot dito. Ganyan lang nga po mga busing, bali niyug-yug lang ninyo yung puno. Saglit nga lang at nabunot na niya kaagad. At ito palang mga maliliit na sangang nakapalibot dito ay inaalis ni ninyo para itanim uli. Para sa susunod ay mayroong aanihin na naman. Maraming maliliit na puno nga rin yung mga naitanim ninyo dito. Ganyan po pala mga bossing ang itsura ng tayod ng palawan. Dahil medyo maliit nga lang yung puno kaya medyo maliit nga rin tong tayod na nakuha namin. At ngayon nga ako naman ang susubok. Inuga-uga ko nga rin itong puno ng palawan. At nung maputol na nga ang mga ugat ay binunot ko na ito. At yan na ang pangalawang tayod na nakuha namin. Bali dalawang puno nga lang yung kinuha namin dito. Pagkatapos ay itinanim ninyo tinatanim niya ulit yung mga para kapag nabuhay nga ito ay mas marami pang puno. At pagkatapos na maliliit na ang maliliit na puno, nagdesisyon na nga kaming umakyat. Alas 5 na rin kasi ng hapon yan mga busi. Baka kasi abutan kami ng dilim dito. Dumaan nga kami dito sa poso nila ninyo. Huhugasan kasi sana namin itong palawan kaya lang wala palang tubig. Kumuha sana si Joshua ng tubig na pangkati dito sa poso. Pero dahil siguro sa katagalan nitong poso ay hindi na talaga kayang makati. Dahil nakailang subok na nga sila dito sa poso, hindi pa rin gumagana kaya nagdesisyon na kaming umakyat na nga lang namin huhugasan. Paano? Ito ko sa balay.
Tas balon na mo. At dahil tapos na kaming manguha ng palawan, pumunta na nga muna kami dito sa basketball court para manood muna ng laro dito. Mga taga Barangay Balod nga at Barangay Santa Ana ang naglaban ngayon. Shout out pala dito sa mga bossing natin, lalong lalo na nga dito sa mga taga Barangay Santa Ana at syempre sa mga taga Barangay Balod. Hanggang dito na lang po.